So ito guys, naka-standard form to, remember. Kapag naka-equal sa 1 yan, standard form yan. Kapag general form naman, naka-equal sa 0 yan. So i-convert natin tong standard form into general form. So remember, kapag meron kang constant or whole number or any terms na walang denominator, pwede mo yung lagyan ng 1. Kasi ganun pa rin naman magiging solution yan. Hyperbola po ito. Kasi minus. So, multiply lang natin siya both side by LCM para ma-eliminate natin yung denominator. So, basically, meron kang 1, 4, tapos 1 din dito. So, magkakaroon tayo ng 4 as LCM yan. Gets na natin yun bakit naging ganun. Kasi escape count lang naman yun. Then, divide lang, then multiply. So, basically, 4 divide 1 is 4. Copy lang natin muna yung 4, then i-copy natin yung numerator na x minus 1 squared. Then minus, sa kabilang side, meron tayong 4, divide 4 magiging 1. So, bali ang matitira na lang is yung y plus 2. Then squared. Then basically, yung 1 times 4 magiging 4. So, meron na tayong ganitong format. Then, bago tayo mag-substitute guys, di ba sa PEMDAS, inuuna natin yung exponent. So, kung naka-squared to, kailangan natin to expand. So, pag in-expand natin yan, dalawang x minus 1 yan. So, basically, magkakaroon ka ng x minus 1 times x minus 1. Or pag in-expand natin yan, magkakaroon tayo ng x squared minus 2x plus 1. Then minus, ito naman ganun din, expand mo siya. Like y plus 2 times y plus 2. So basically, magiging y squared plus 4y plus 4 ito. Then equals 4. Kung naka-equals 4 to guys, so kailangan siya equal 0 dapat kasi general form. So ipapasok natin sa left side, magiging minus 4 na yan. Then equal 0. Gets yun. Then sa case na to guys, kailangan natin i-distribute. So syempre magkakaroon ka ng 4 times x squared, then yung 4 times negative 2x, then 4 times 1. So pag dinistribute natin yung 4, magiging 4x squared minus 8x plus 4 yun. Then yung negative sign, ganun din. Sa lahat ng term na sa loob ng parentheses, magpapalit lahat yan ng sign. So ibig sabihin magiging negative y squared minus 4y minus 4. Then meron tayong minus 4 sa gilid, then equals 0. Then yung kailangan na lang natin gawin is simplify or pagsamasamahin yung mga terms na pwedeng combine. So basically, magkakaroon tayo ng 4x squared followed by y squared, which is negative y squared. Then followed by x, that is negative 8x. Then yung negative 4y. Then meron tayong 4 minus 4 0 minus 4 minus 4, which is equals to 0. So ito na yung magiging general form natin. So ganoon lang siya ginagawa. So yung bottom line, kailangan mo lang i-simplify or kunin yung LCM, then cancel, eliminate denominator. So yun lang para dito. Gets yun? Gets yun. So remember guys, sa case na to pala, yung transverse axis, lagay natin dito. So yung transverse axis guys, na ito, that is horizontal kasi yung x natin yung positive. Okay? Then syempre, kung meron tayong transverse axis, yung center meron tayo. Kapag may partner yung x and y guys, tatandaan po na wala yung center natin sa origin kasi nag-shift yan. So meron tong negative 1, tapos ito merong positive 2. Magpapalit lang yun ng mga sign. So kung negative 1 yan, magiging 1. Kung to, magiging negative 2. Yan yung center natin. So basically meron tayong a squared, that is 1, which is plus minus 1. Then yung b natin, that is 4. So magkakaroon tayo ng b is equals to plus minus 2. As for sa c squared natin, meron tayong a squared plus b squared. So plug lang natin yung 1 tsaka 4. So magkakaroon tayo ng 5. So square root lang natin both side. So yung c natin is plus minus square root of 5. So ganun lang siya ginagawa. Pero meron pa tong kinukuha like mag-asymptote ka pa.